Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay natutuwa, nagagalak sa Grace and Truth Community Church na makasama po kayo sa ating pong gawain sa umagang ito. Welcome po sa ating pong online church service. Samahan niyo po ako na manalangin sa umagang ito. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa aming pong kalagayan, pagkaman para po sa iba, ito ay hindi maganda. Para naman po sa iba, ito ay nagiging isang oportunidad, Panginoon, upang patuloy nga po na sila ay lumapit sa iyo ng may kagalakan. Dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito na ikaw po ang siyang mamuna sa aming pong gawain. Mapagpala, Panginoon, ang bawat isa na makakapakinig ng iyong salita. Dalangin po namin na ikaw po, Panginoon, ang siyang pumilos sa aming kalagitnaan. Nasa ang lugar man kami, Panginoon, patuloy nga po na aming dalangin ang iyong pagpapala sa bawat isa. Sa iyo po ang pinakamataas sa papuri at salamat. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang pong umaga sa ating lahat. Tayo po ay sama-sama magbigay ng papuri at salamat sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-away.
Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon sa umagang ito. Pangako na hindi mo kami iwan ni pababayaan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa iyo po ang pinakamataas sa papuri at pagsamba.
Sige po, atin pong ipagpapatuloy ang ating series na The Seven Deadly Demons in the Human Heart. At tayo po ay nasa ika-4 na paksa sa ating series na ito. Ang pawagat ng ating paksa o ng ating talakayin ngayong umaga ay Anger, Satanas, and Gentleness. Anger, Satanas, and Gentleness. At bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, tayo muna ay sumandaling manalangin. Lord, sa umagang ito, hiling namin ang pagsama mo sa amin, sa aming pag-aaral. Ikaw nawa ang kumilos sa aming kalagitnaan at maging sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming mga buhay. Patuloy mo kami na hubugin sa larawan ng aming Panginoong Jesucristo at nawa, Panginoong Diyos, mapulot namin, matutunan namin ang mga bagay na nais mong matutunan namin mula sa paksang ito. At mailapat namin yon sa aming buhay. Pagpalain po ninyo ang aming pagtalakay ngayong umaga at nawa ay mabigyan kayo ng papuri at karangalan sa mga sandaling ito. Sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon, ito po ang aming dalangin. Amen. Meron akong tanong sa inyo at gusto kong pag-isipan ninyong maigi. Naisip nyo na ba na uminom ng lason para mamatay ang taong kaaway ninyo o umaaway sa inyo? Naisip nyo na ba na uminom ng lason para mamatay yung taong umaaway sa inyo o kaaway ninyo? Sablay na idea yun, di ba? Sablay na kaisipan yun. Stupid, ika nga. Pero, yun ang nangyayari kapag nagpapakawala tayo ng galit sa ating kapwa. Nilalason natin ang ating sariling diwa, ang ating sariling espiritu sa pamamagitan ng galit na akala natin ay panalo tayo kapag ginawa natin yun. O panalo tayo sa ganung paraan. Pero alam natin na hindi ganun ang nangyayari. No? Sa oras ng pagkagalit, tayo ang talo. At ito ay hindi dapat na maging habit, hindi maging bahagi ng normal na buhay ng isang Kristiyano. Lahat siguro tayo ay nakakita na ng isang taong nagpupuyo sa galit, talagang galit na galit. Nagsisigaw, nagmumura, kung ano-anong pangit na salita ang lumalabas sa kanyang bibig, maaaring nagwawala at nananakit. Sa isang salita, paano ninyo ilalarawan ang ganong tao? Paano ninyo ilalarawan sa isang salita? Sa Biblia, walang ibang ginamit na salita doon, kundi ang salitang hangal. Pakinggan ninyo ang sabi ng Biblia. Sa Ecclesiastes 7:9, mga ngaral, Kabanata 7, talata 9, ang sabi, huwag maging magagalitin dahil ang pagiging magagalitin ay ugali ng mga hangal. Sa Proverbs, Kawikaan 14:29, Proverbs 14:29, ang mapagpasensya ay mas higit ang karunungan, ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan. Sa Kawikaan 29, talata 11, Proverbs 29:11, ang taong hangal ay hindi makapagpigil sa kanyang galit. Ngunit ang taong marunong ay nakapagpipigil ng kanyang sarili. Sa Kawikaan 12:16, Proverbs 12:16, ang hangal ay madaling magalit kapag iniinsulto. Ngunit ang taong may karunungan ay hindi pinapansin ang pangiinsulto sa kanya. So makikita ninyo na sa at least sa
aklat ng mga kawikaan at isa sa Ecclesiastes, no, sa mga ngaral, ang larawan ng taong magagalitin o nagpapakita ng galit at nagbibitaw o nagpapakawala ng galit ay taong hangal. Pero ang tanong, dahil ba nagpakita o dahil ba nagalit ang isang tao, siya ay hangal na? Lahat ba ng pagkagalit ay kahangalan? Sa paksang ito, ang tatalakayin natin ay ang tungkol sa selfish anger. Meron tinatawag na pagkagalit sa masama o yung righteous indignation or holy anger. Pero ang ating tinatalakay sa paksang ito ay yung tinatawag na makasariling pagkagalit o selfish anger. Ang holy anger o yung pagkagalit sa lahat ng masama ay isang pagkagalit na nagtataglay ng karunungan. Tama lang na magalit tayo sa lahat ng masama, sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng injustice. No, dapat lamang na tayo ay magalit sa mga bagay na yan. Pero ang selfish anger o makasariling pagkagalit ay pagpapakita ng kahangalan. Ang makasariling pagkagalit ay laging nakatuon sa ating kapwa na nagiging biktima ng ating pagkamuhi sa halip na sila ay ating ibigin. Sabi nga ng isang manunulat na si Rebecca Conandike de Young, ang sabi niya, anger can be properly directed only at our own sin and perhaps the evil demons that incite us to it, never at a human being. Love of neighbor precludes anger targeted directly at another person. Sa madaling sabi, ang sinasabi ni Rebecca Conandite de Young, ang pagkagalit natin ay dapat lamang na ituon sa masama, sa kasalanan, o maging sa mga demonyo na kumikilos sa atin sa likod ng ating pagkagalit. At hindi sa sino mang tao. Sapagkat ang pagmamahal o pag-ibig sa kapwa ay hindi kasama, hindi kinabibilangan ng pagkagalit na nakatuon direkta sa ibang tao. Dahil tayo ay may tungkulin sa harapan ng Diyos na ibigin o mahalin ang ating kapwa, taliwas sa tunay na pamumuhay Kristiyano ang pagkagalit na ang punteriya ay ang ating kapwa. Yung selfish anger, yan ay hindi bagay sa tunay na Kristyanismo. Hindi ito bahagi ng kaharian ng Diyos. Lahat ng kasalanan ay totoong pangit. Pero ang larawan ng selfish anger ay pinakapangit sa lahat ng uri ng kasalanan sa paningin ng mga taong matitino at sa paningin lalo-lalo na ng mga taong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Isipin niyo, maganda ba sa paningin ng isang Kristiyano ang isang senaryo na kung saan isang magulang na talagang hinahataw, hinahambalos ang kanyang anak sa galit dahil lamang na itapon nito ang isang basong kape. Maganda ba sa paningin ng isang matinong tao o ng mga nagmamahal kay Kristo na makita ang isang lalaki na nagwawala, dala ang isang itak dahil lamang naunahan siya doon sa pagkaparada ng kotse. Nagparada yung kapitbahay niya doon sa talagang pinaparandahan niya na hindi naman kanya. Yung ba ay, ayan ay karaniwang nakikita natin, di ba? Sa kalsada, yung road rage na tinatawag, nagbabarilan o nagmumurahan, nag-aaway dahil lang sa trapiko. Ito ay larawan ng kahangalan. At hindi ito larawan ng isang pamumuhay sa loob ng kaharian ng Diyos. At marami pa tayong senaryo na pwedeng mabanggit na magpapakita ng tunay na kapangitan na dulot ng pagagalit. Na pangyayari lamang o gawa lamang na bagay sa kaharian ng kadiliman pero hindi bagay sa
kaharian ng Diyos. Walang anumang kagandahan sa pagagalit kapag ito ay pinakawalan para lamang ipagtanggol ang sariling pagmamataas, kabiguan, o ang hindi pagkatupad sa sariling kagustuhan, at para ipagtanggol ang makasariling hangarin. Bakit? Bakit napakapangit ng ganitong uri ng pagkagalit, yung selfish anger, pagkagalit na makasarili? Bakit napakapangit ito? Yung pagkagalit na pinagbibigyan o pinapakawalan para lamang ipagtanggol ang sariling pagmamataas, pagkabigo, at makasariling hangarin. Bakit napakapangit ng ganitong pagkagalit? Dahil ang mga puwersa sa likod ng ganitong pagkagalit, yung makasariling pagkagalit, ay ang mga puwersa na kumikilos sa kaharian ng kadiliman. Ang pananakit na dulot nito, physical man o emosyonal, ang pagkasira ng relasyon sa kapwa, ang pagkitil ng buhay, ang mga idinudulot ng ganitong uri ng galit, ay dulot ng puwersa ng kadiliman at hindi mula sa kaharian ng Diyos. Kaya para sa ating mga Kristiyano, yung totoong Kristiyano, wala tayong excuse para magpakawala ng galit. Sabat sa buong Biblia, talagang sinasabihan tayo na huwag tayong basta-basta magagalit. Maaari tayong magalit sa kasalanan, sa mga demonyo na kumikilos sa likod ng pagkagalit mismo natin, sa nakikita nating injustices sa ating paligid. Dapat lang tayo magalit sa mga ganyang senaryo, sa mga ganyang bagay. Pero hindi sa ating kapwa. Kahit nasabihin natin na meron silang ginawang masama sa atin, ang pagagalit ay hindi yun ang unang-unang dapat na gawin ng isang Kristiyano, o hindi yun ang unang-unang dapat na maramdaman ng isang Kristiyano. Sa halip, kapag ito ay naramdaman, dapat ito ay agad-agad na sinasawata sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. At dahil ganyan ang larawan ng pagkagalit, ang isang taong nagpapadala sa galit o sa pagkagalit ay mayroong problemang spiritual. Ang isang taong nagpapadala sa pagkagalit ay mayroong problemang spiritual. Hindi lang anger management ang problema ni kuya o ni ate. Ang problema niya ay isang spiritual na problema. Sabi nga ni Rebecca Conandaitiang, for many of us, anger is a problem. One that often reveals a spiritual problem. Para sa marami sa atin, ang pagkagalit ay isang problema. At isang bagay na nagpapakita at nagpapahayag ng spiritual na problema. Alam niyo, ang isang tao, isang Kristiyano, maging ako, sino man, pwede tayong maging magaling sa theology, maging magaling tayo sa kaalaman natin sa Biblia, maaaring maging magaling tayo sa iba't ibang larangan ng buhay Kristiyano. Pero kapag ang pagkagalit, if anger always finds its way into our heart, kapag laging natatagpuan ng pagkagalit ang dumako sa ating puso, we have a spiritual problem. Meron tayong problemang spiritual. Hindi lang yun. Alam din natin na ang pagkagalit ay hindi kailanman naglalarawan ng makadiyos na pamumuhay. Malinaw yan sa Biblia. Ang sabi ni St. James, tandaan ninyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Ang pagkagalit ay hindi kailanman naging anyo ng katuwiran
ng Diyos. Hindi kailanman ito naging anyo ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Maaaring sabihin nyo, Pastor, edi si Jesus, mayroong pagkakataon sa kanyang buhay na siya ay hindi nagpakita ng katuwiran ng Diyos o pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil nagpakita siya ng galit doon sa templo nung kanyang pinagtataob yung mga mesa doon sa templo. Alam niyo, ang galit na ipinakita ni Jesus doon sa templo ng kanyang ipagtataob yung mga mesa doon ay isang holy anger, no? Isang matuwid, isang banal na pagkagalit. Yun ay hindi makasariling pagkagalit. Sapagkat si Jesus ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkagalit para ipagtanggol ang kanyang makasariling hangarin o ang kanyang pride. Wala siyang pride. Siya ay nagpakita ng galit ng pagkakataon na yon sapagkat binabastos, sinasalbahe, binababoy ng mga taong naroon ang bahay panalanginan. At yun nga ang nangyari doon. Hindi magpapakita ng galit si Jesus kung ito ay para lang sa kanyang makasariling hangarin. Walang galit kay Jesus na katulad ng galit na ipinapakita natin kadalasan. Sabi nga ni Gareth Kaiser, sampalin ninyo siya sa isang pisngi at ihaharap niya ang kabila. Pero kapag sinampal ninyo ang dignidad ng bahay panalanginan, ang templo ng Diyos, itataob niya ang mga mesa. Yun si Jesus. Jesus is angered only by evil, sin, and the works of Satan. Yun ang magpapagalit sa kanya. Kasamaan, kasalanan, at gawa ni Satanas. At kung maobserbahan nyo rin, ang pagkagalit ay nagdudulot ng pagkabulag sa tama at makadiyos na pangangatwiran. Ang pagkagalit ay nagdudulot ng pagkabulag sa tama at makadiyos na pangangatwiran. So oras na magwagi ang demonyo ng pagkagalit sa puso ng isang tao, nabubulag ang taong ito sa tama at makadiyos na pangangatwiran. At ang tanging sinusunod niya ay ang udyok ni Satanas. Yung pangalan, Satanas yung pangalan ng demonyo na ibinigay ni John Wycliffe doon sa demon of anger. Pero ano man ang pangalan niya, hindi na mahalaga. Kundi yun ang sinusunod, yung demonyong nag-iimpluwensya sa tao para magalit, yun ang kanyang sinusunod. At nawawala yung makadiyos na pangangatwiran, matuwid na pangangatwiran, tamang pangangatwiran, nawawala sa isipan ng taong nagagalit. At ang sinusunod niya ay yung gusto nung demonyo na nag-udyok sa kanya na magalit. Bakit Satan, ang ipinangalan ni John Wycliffe dito sa demonyong ito? Marahil dahil si Satan o yung devil ay mamamatay tao mula pa nung una. Sabi ni Jesus, di ba? Si John 8:44. He's a murderer from the beginning. Mamamatay tao noong pamanguna. Kaya marahil din ang pinangalan ni John Wycliffe dito sa demon of anger. Dahil yung anger, ayon na rin kay Jesus, ay katumbas ng pagpatay. Kaya naman siguro yun ang pinangalan ni John Wycliffe doon sa anger, sa demon of anger. Pero pangalan lang yun. Ipinangalan lang yun. Hindi na nangahulugan na ang isang taong nagagalit ay inaalihan ni Satanas. Maaring totoo, maaring hindi. Pero isa ang tiyak. Ang taong pinaghaharian ng galit at naglalabas ng matinding galit
merong impluensya ng demonyo ang taong yun. Maaaring hindi lang isang demonyo o maaaring higit pa. Pero yun ang tiyak. Kapag ang isang tao ay pinaghaharian ng galit at nagpapakita, naglalabas ng matinding galit, ang taong yun ay merong impluensya ng isang demonyo o higit pa. Bago tayo magpakawala ng galit, alam niyo yan, tayo ay merong laging panahon at puwang para pag-isipan kung worth nga ba na magpakawala tayo ng galit o karapat dapat nga ba na magpakawala tayo ng galit. Lagi may puwang, lagi mayroong pagkakataon. At kung si Jesus nga ang tatanungin natin, ang sasabihin niya, hindi dapat. Hindi dapat tayo magpakawala ng galit. At yamang si Jesus ay nag-ahari sa atin. Kung tayo ay Kristiyano, yamang si Jesus ay nag-ahari sa atin at nasa atin ang Holy Spirit, mapipigilan natin. Dapat mapipigilan natin ang gawang ito ng laman, yung pagkagalit. Tingnan niyo ang sabi ni Paul. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pagkagalit. Isa na yan. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kahinahunan. Pinikli ko na lang, pero yun ang mababasa nyo sa Galatia, Kabanata 5, mga talata 11 hanggang 23. Ang pagkagalit ay gawa ng laman. Kasing sama ng pangangalo niya at iba pa. Pero pansinin niyo ang sinabi ni Pablo doon sa verse 16. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Ngayon, kung sinasabi ng isang tao na Pastor, kahit Kristiyano ka na, hindi mo na mapapagtagumpayan ang galit. Bahagi na yan ng buhay dito sa mundo. Alam niyo kung yan ang pangangatwiran natin, kung ganyan ang ating paniniwala, sinasabi natin sinungaling si Paul. Dahil ang sabi ni Pablo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. At kasama dyan sa pagnanasa ng laman ay ang pagkagalit. Kaya ang pagkagalit ay pwedeng makontrol, pwedeng mawala. We can live without anger. Pwede tayo mamuhay na walang pagkagalit dahil meron tayong Holy Spirit. Nasa atin ang Holy Spirit. Kung tayo ay lumalakad ayon sa Espiritu. Yun ang sabi ni Pablo. Ang dahilan kung bakit marami pa rin Kristiyano, kahit na sila ay sabihin na born again na, matagal na sa pananampalataya, pero pinagbibigyan pa rin ang pagnanasa ng laman at ating tinatalakay nga yung pagkagalit na isa sa pagnanasa ng laman, ang dahilan ay ang uri ng kanilang pagkahubog na spiritual. Pag sinabi kong pagkahubog na spiritual, kung ano yung kanyang ginagawa, kung ano yung paano siya lumagong spiritual, ano yung nahumubog sa kanya para sabihin siya ay Kristiyano na ngayon. Mali yung kanyang pagkakahubog. Isipin nyo, bakit sinasabi na ang mga estudyante sa Science High School, tulad ng Manila Science High School, Philippine Science High School, Quezon City Science High School, at iba pa, no? Bakit sinasabi na ang mga estudyante dito ay mas magaling kaysa sa mga estudyante na nasa ordinaryong public school lamang? Iyon ay dahil sa mga Science High School na ito, meron silang special na curriculum na ginagamit at dumadaan ang mga estudyante sa special na science and mathematics curriculum na ito para paghusayin pa ang kakayanan ng mga bata o mga estudyanteng nag-aaral dito. Meron silang kakayanan, pero dahil doon sa kanilang specialization sa curriculum na yon, mas lalo pang pinaghuhusay yung kakayanan ng mga bata doon sa
area na yun ng science at mathematics. Sa madaling sabi, ang mga estudyante doon ay dumadaan sa isang eksaktong pagsasanay para lalo pa nilang mapaghusay ang kanilang kakayanan. Kung ano yung meron na sila, lalo pang mapaghusay. Ganon din sa buhay spiritual. Ganon din sa buhay spiritual. Kung ang isang bata ay mahusay sa science or math, pero siya nag-aaral lamang sa ordinaryong public school, hindi natututukan yung kanyang kakayanan, hindi na didevelop yung kanyang kakayanan, sayang yung kakayanan ng bata. Pero yung bata na yon na mahusay sa math, sa science, pag pinasok mo yan sa science high school, mapapagbuti pa niya yon. Mas magagamit niya yung kanyang kakayanan dahil merong specialization ang mga science high school na ito. Sa buhay Kristiyano, lahat tayo ay may Kristo. Lahat tayo ay may Holy Spirit. Pero kapag ang pananaw natin sa buhay Kristiyano ay yung umattend lang ng church, umawit sa church, gawin ang ministeryo sa church, yung kakayanan natin, yung binigay sa atin ni Lord, yung Holy Spirit, hindi niya mapapagbuti yung paglakad natin. Ang dapat natin gawin ay tumuon tayo, mag-focus tayo doon sa tamang direksyon ng buhay Kristiyano. Anong ibig kong sabihin dito? Kapag ang isang Kristiyano, ang kanyang pananaw sa kanyang buhay Kristiyano ay yung gawain lamang ng church. Yung activities ng church, kapag yun sa kanya ay yun ang Christian life, yun ang pamumuhay Kristiyano, yung isagawa yung church activities, church programs. Pag yun ang kanyang pananaw sa buhay Kristiyano, mas malamang sa hindi. Kapag dumating yung udyok ng laman o maging yung udyok ng demonyo ng gawa ng laman, anumang gawa ng laman yun, susundin niya yun. Susundin niya yun. At ito nga yung problema. Bakit maraming Kristiyano na hanggang sa ngayon, matagal na silang Kristiyano, pero sumusunod pa rin sa sa udyok ng laman. Hindi na ako magbibigay ng example. No? Ang dami sa ating paligid, ang dami sa mga nakaraang panahon. Hanggang sa ngayon, may mga nangyayaring ganyan. Bakit ganon? Sapagkat tinutukan ng theology, tinutukan ng D-group, tinutukan ng pagsamba. Hindi masama ang mga bagay nito. Hindi ko sinasabing masama ang mga bagay nito. Ang sinasabi ko, mali yung focus. Anong mali doon? Nagkamali ng focus sapagkat yung pagtulad kay Kristo ay hindi naging bahagi ng kanilang personal curriculum. Hindi naging bahagi ng curriculum ng kanilang buhay spiritual. Kaya ang nahubog sa kanila, magaling sa theology, yes. Magaling sa apologetics, mahusay umawit. Maraming mga banda ngayon, mga miyembro ng banda, nagkakalasa na, nagkakatimbang-timbang na ang buhay. Nakafocus sa mga ganyang bagay. Uulitin ko sa inyo, hindi masama ang theology, hindi masama ang apologetics, hindi masama ang pag-awit. Pero kung wala yung talagang curriculum sa buhay Kristiyano at walang iba kundi yung pagtulad kay Kristo, then, kapag tayo inudyokan ng ating laman, mas malamang at mas madalas, susunod tayo sa udyok ng laman. So, hindi dapat na masayang yung ating panahon sa mga bagay, sa maraming bagay na ating ginagawa sa church. Gawin natin yung, tama lang yan, gawin natin yung mga ginagawa natin sa church. At kaisan nyo ko doon sa paggawa ng mga bagay sa church. Pero, gusto ko rin na maunawaan nyo na kapag hindi natin
isinapuso, hindi natin tinutukan yung curriculum na ito ng pagtulad kay Kristo, mayroong problema sa ating buhay spiritual. At yun nga ay yung hindi tayo lalakad ayon sa Espiritu Santo. Maging yung mga spirit-filled na sinasabi na Kristyano, may mga sinasabi na they are spirit-filled Christians. May mga sumasablay pa rin. Hindi ako nanghuhusga. Sinasabi ko lang ito out of my experience. Mga ilan dyan sa mga gawain na yan, theology, apologetics, nasubukan ko. Pero, hindi ito nagbigay ng kapangyarihan o ng katagumpayan sa akin sa paglaban sa udyok ng laman. Until I learned the proper curriculum to follow Christ, maging focus yun, maging intensyon na tularan si Kristo. And that could be done. Magagawa yun. Ang kailangan lang mag-focus. At seryosohin yun. Maging intentional. Hindi lang desire. Kundi maging intentional. So, kailangan natin gawin yung tamang pagsasanay. Yung pagsasanay na epektibo. Para lalo pa tayo na maging epektibo sa ating buhay Kristiyano. Meron ngang nabanggit si Dallas Willard sa bahaging yan, dyan sa diwa na yan. Sabi niya, all people have spiritual formation. But the question is, what kind of spiritual formation? Ang mga Hindu ay mayroong sariling spiritual formation. Ang mga Buddhist ay mayroong sariling spiritual formation. Maging ang mga ateista ay mayroong sariling spiritual formation. Nahubog sila ng pinaniniwalaan nila. Mga Muslim may sariling spiritual formation. So anong uri ng spiritual formation ang nahubog sa kanila? Katulad daw yun ng edukasyon. All people have education, but the question is, what kind of education do they have? Anong klaseng edukasyon meron sila? At ang akala ng marami na normal Christian life ay ang pagpunta sa church kapag Sunday. Sa madaling sabi, ang definisyon ng Christian life para sa marami ay ang kanyang ginagawa na mayroong kinalaman sa church at saka sa church program. Yun ang akala ng marami na normal Christian life. Pero, gusto kong sabihin sa inyo na kung titingnan nyo si Kristo, hindi yan ang normal Christ life. Hindi yun ang normal life of Christ. Kaya hindi yun ang normal Christian life. Ang normal Christian life ay ang patuloy na intentional na pagpapaunlad o paghubog ng mga katangian o karakter ni Christ sa buhay natin. Ayun ang normal Christian life. Patuloy na intentional na pagpapaunlad o paghubog ng mga katangian o karakter ni Kristo sa buhay natin. So, anong sinasabi ko? Maraming Kristiyano, ako, kayo, at iba pa, mga pastor, marami tayong ginagawa, marami akong ginagawa, kaya mga Kristiyano, tayong mga pastor, maraming ginagawa tungkol sa ministeryo. Pero kung mali ang spiritual formation natin, mali ang pagkakahubog. Mali ang pagkakahubog ko, halimbawa, mali ang pagkakahubog ko sa sarili ko, kahit na gumagawa ako ng mga ministeryo na yan, mas madalas, susundin ko pa rin ang udyok ng laman, ang utos ng laman. At hindi ko, alam kung paano ko tatanggihan. Mas madalas, talunan ako. Kahit na sabihin ko pa, kahit na magsisigaw ako, I can do all things through Christ who strengthens me. Kahit na magsisigaw ako, walang mangyayari. Dahil ang pagkakahubog ko sa kaluluwa ko ay mali. Hindi pwedeng
sumunod yun kung hindi ko naman nahubog sa pagsunod yun? Hindi pwedeng sumunod yung kaluluwa ko doon sa gusto ng Espiritu Santo kung hindi ko siya nahubog na sumunod doon. Sa madaling sabi, I was formed to do ministries, halimbawa, but not to be like Christ. Meron ganun eh. At nangyayari yan. They are formed to do church ministries, magaling sa church ministries, but they are not formed to be Christ-like. Kaya, magandang ministeryo, pero kalaunan, merong sablay. Hindi lahat, pero merong ganyan nangyayari. Dapat tularan talaga si Kristo eh. Christ is a very gentle person. Napaka-mahinahon. Lubhang mahinahon. At ang bunga ng Espiritu Santo ay kahinahunan. Kaya kung tayo tagasunod ni Jesus, dapat ito ang landas na tinatahak natin. Yun landas ng kahinahunan. Hindi ko kayo bibigyan ng mga tips. Hindi ko kayo bibigyan ng mga tip kung papaano hindi magagalit. Hindi ko rin kayo bibigyan ng mga tip kung papaano magiging mahinahon. Dahil kung meron kayong Holy Spirit, nandiyan na sa inyo yung kahinahunan. Nandiyan na sa inyo. Pero ang tanong, bakit hindi ito umiiral sa buhay natin kapag kailangan? Bakit yung galit ang umiiral? Babalik ako doon sa sinabi ko kanina. Kasi mali ang pagkakahubog. Mali ang focus sa ating buhay spiritual. Kumbaga, okay na sa atin. Taglay natin yung kakayanan na yun, pero okay na sa atin ang nasa ordinaryong spiritual public school. Ayaw natin ng curriculum ng spiritual science high school. Na ang espesyalisasyon ay ang pagtulad kay Kristo. Alam niyo, kung ibubuhos lang natin ang ating isipan, ang ating diwa, ang ating lakas sa curriculum na ito, yung pagtulad kay Kristo, at hindi tayo masisiyahan sa basta gumawa lang ng church activities, hindi lang pagdalo sa church, pagdalo sa mga gatherings, pagdalo sa D-group, pagdalo sa worship services, kundi sa halip, ang magiging specialization natin ay ang tularan si Kristo. Sundin talaga si Kristo. Sumunod talaga kay Kristo. Kapag yun ang ginawa natin, malaki ang pagbabago ng buhay natin. Na kung ating pananaw sa Christian life ay babaguhin lang natin, na ito ay hindi yung basta nasa church ka, ginagawa mo yung activity, nasa ministeryo ka. Kung babaguhin natin yan at titingnan natin na ang buhay Kristiyano ay ang pagsunod, pagtulad kay Kristo, malaki ang ipagbabago ng ating mga ugali. Mawawala yung ating galit at magkakaroon tayo ng kahinahunan at magiging mahinahon tayo sa oras na kailangan nating ipakita ito. At hindi galit ang maghahari sa atin. Walang ibang way, kundi yun. Dahil si Kristo, mahinahon. Si Kristo, hindi nagagalit sa kapwa niya. Sabi ko kanina, di ba? Sabi ni Garrett Kaiser, pag sinampal niya yung pisngi niya, ibibigay niya yung kaliwa. Hindi basta-basta magagalit si Kristo eh. Meron siyang kahinahunan. Alam niya kung paano at kung kailan dapat magalit. At kapag tinularan natin talaga yung tao na yun, si Kristo, kapag tinularan natin siya, yung ganung pamumuhay, magkakaroon din tayo ng ganung ugali. Pero sabi ko nga kanina, mali yung ating focus. Mali yung ating landas na dinadaanan o tinatahak.
sa Christian life natin. Kung hindi yung pagtulad kay Kristo ang ating tinatahak. Pero kung yan ang tatahakin natin, nasa tamang landas tayo, eventually, magiging ganun tayo. Dahil yun naman ang gusto ng Diyos sa atin to become like Christ. Tayo manalangin. Lord, sa tanghaling ito, wala kaming sariling kakayanan, Panginoon, para labanan ang gawa at udyok ng laman. We are helpless, Lord, sa bagay na ito. Pero we have your grace, nandiyan ang Holy Spirit, at kung kami tunay na sumampalataya kay Kristo, tunay na born again, nasa amin ang Holy Spirit na nagdudulot ng kahinahunan. Turuan mo kami na ito ang pag-ukulan namin ng pansin. Ang maging tulad ni Kristo sa larangang ito ng pagiging mahinahon. At kamuhian ang anumang uri ng pagkagalit. At huwag naming pakainin ang galit sa aming sarili at sa halip ito ay aming itakwil. Ito ay aming kamuhian, Panginoon. At mahalin namin, yakapin namin ang diwa ng pagiging mahinahon. Lord Jesus, salamat sapagkat nariyan ka na nagbigay halimbawa at nariyan naming tularan at ito ay posible sapagkat ikaw rin ang magbibigay sa amin ng biyaya at kalakasan at kakayanan kung kami ay susunod lamang sa iyo ng tuwiran. Salamat po sa umagang ito o sa tanghaling ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.